ng Bayan, reporting live from the Netherlands. Tayo po ngayon ay pag-uusapan ano bang itsura nitong kulungan o detention facility ni Presidente Duterte. Hindi niyo po talaga dapat tawagin siyang kulungan kasi wala po yung rehas. Walang hinaharikan na rehas. Siya po ay parang dormitoryo. Pero ang tawag po ng mga taga-Europe dyan sa facility na yan ay Hilton of Prisons. Bakit? Well, ngayon po makikita natin kung ano ang itsura ng detention facility ni Tatay Digong. No? Siyempre po, maganda man yan, ginunto ang hawla pa yan, ay hawla pa rin, pero at least alam natin na walang rehas na hinahalikan ng ating presidente. Saan ba ho nakalocate ito? Ito po ay located sa Dahig. Ito po ay malapit sa dagat. Tabing dagat po siya. Kaya naman, ang Tatay Digong, no, kahit papano nakakaamoy ng singhot ng dagat. Kasi alam niyo naman, miss na miss niya ang Davao dahil ang Davao ay katabing dagat din. No? Schevingan, iwak ba kung anong pronunciation nila, napakahirap ng pronunciation nila dito sa Holland. No? So Schevingan ata yung pronunciation. Pero ang tawag po dyan ay Hilton of Prisons. Unang-una, wala pong rehas. Para lang siyang hotel talaga, no, na room by room. Hindi po yan nakarehas. Ang kwarto nila, may kama, merong computer, mantakin nyo yan, at dun sa common facilities, abay, meron pang kitchen para makapagluto yung mga detainees at merong library at, believe it or not, meron pang gym. Siyempre po, it is state of the art of prisons dahil siyempre, ang ICC, nais nilang isipin na talagang sila ay nagpo-promote ng katarungan at its best. No? Kaya pati yung karapatan ng mga detainees para sa makataong facilities ay sinigurado nila. O, tera kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention facility ni Tatay Digong. Okay. O, bakit kaya i-flash na natin ang una nating larawan. Okay? Actually, sa aking computer ay hindi pa lumalabas. Ayan, ngayon pa lang lumalabas. Parang meron pa lang delay talaga. Pero anyway, bukod po doon sa, ito yung entrance na, no? Nakikita nyo na ngayon yung entrance, no? At ito yung pangalawa ngayon, nakikita nyo, ay ito yung mga kwarto. Nakikita nyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees. No? Ang bilis naman, dahan-dahan lang. No? Ang bilis. Balik mo doon sa detainees. Kwarto muna ng detainees. Napakabilis. Naku, ano ba yan? Anyway, sige, mabilis po yan, pero babalikan natin uli, ha? Yan yung mga facilities. Pero balikan natin at yan yung hospital. Okay, balikan natin. Okay, una, yan yung common kitchen. Stop. Yan muna yung kwarto. Nakikita nyo po, ha? Wala siyang kasama na ibang detainee. Tapos, dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakakabit. Ito po yung entrance para siya malapalasyo. Ito po yung mga kwarto. Now, pagkatapos ng ito yung hapagtulugan niya, ang next one na papakita nating slide ay, next slide please. Medyo nahihirapan ata ang synchronization. Ayan na naman, bumalik doon sa tore. Ito yung mga kwarto. Pansinin niyo po ha, walang rehas. Wala pong hinahalikang rehas. Okay? Ito naman po ang kitchen facilities. So, tignan nyo ha, ang kitchen facilities. Merong kitchen facilities ang kada room nila. No? Hindi lang kapag kainan, meron pa silang mga, kung magluluto sila, ay po pwede silang magluto. Merong microwave po, no? At merong sink. So para talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila rito ay Hilton of Prisons. Sige, tignan pa natin yung ibang larawan. Okay? Ang susunod na larawan naman ay, siyempre hindi ko alam kung ano yung susunod. Ha? Nakatingin din ako dun sa camera. No? Okay, anong susunod na larawan na papakita natin? Ang next na larawan ay yung common siguro, yung common facilities. Ito, common facility. Ito ay parang, sandali, atin titignan ko kung ano to. Ito ay parang social hall. No? Ayan, makikita nyo, no? Meron silang mga recreation facilities. Diyan sila nakikita-kita ng mga kapwa detainees niya. Ang kwento po ni VP Sara, abay, kaibigan na niya lahat doon. Yung mga prison guards at saka yung mga ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Baka mamaya sumisigaw-sigaw na rin ng Duterte. Duterte at paparehistro na lahat sa Pilipinas para bumoto para mayor yung mga prison guards at iba pa mga detainees sa detention facility. Okay, bukod pa po sa kanilang social hall, tignan po natin ano pa yung facility na nariyan. Naku, may basketball court pa. Pero siyempre si Tatay Digong hindi na yan magba-basketball court. At hindi lang po yan, walang rehas ha.
meron pa yung grounds na po pwede silang maglakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakod pero hindi yan na parang preso talaga na binabantayan sila ng mga preso. Free to move naman sila, labas-pasok. No? Kaya nga po, state-of-the-art prison facility. Kasi ang modern view ng mga detention facility ay hindi para magparusa, para mag-rehabilitate. At ito naman po, wala pa silang napapatunay ang pagkakasala. Ito po, ganito po ang partong tinutuluyan ngayon ni PRRD kasi nandun siya sa medical facility. So, ganyan po ang parto niya ngayon. No? Lahat ng mga aparatos, kapag nagkaroon ng emergency, naririyan. For all intents and purposes, para siyang naka-hospital detention. No? Kasi kita nyo naman ang facility, kompleto talaga sa medical equipment. Parang na rin niya kita Tatay Digong dahil alam niyo naman, no, 80 na yung ating Tatay Digong. In a few days, nako, magbe-birthday party po kami dito sa Dahig, sa labas ng detention facility. So yan po ang ating detention facility ng ating pinakamamahal na Tatay Digong. At least hindi tayo nagwo-worry, walang rehas, maganda naman ang facilities. Ang reklamo lang niya talaga, hindi niya makain yung pagkain. At ang sabi naman ni VP Sara, nagbigay na siya ng mga recipes para naman makatikim si Tatay Digong ng mga gusto niyang pagkain. Ako po, marami akong dalang gourmet tuyo. Susubukan ko po na ibigay dun sa prison, no? At tanggalin na lang nila sa botelya at i-serve kay presidente. No? Pero siyempre, ang hirap kasi doon sa tumatanggap ng pagkain, siyempre may possibility na yung mga kulto ni Joma Season baka magpadala ng pagkain na may lason. So I guess mas mabuti, wag na tayo magpadala ng pagkain. Wag na po. Dahil maraming kulto po dyan ang CPP-NPA dito sa Dahig. Okay, so yan po ang detention facility ni